paano ba mag-start sa pagiging online bookkeeper? Alright, sige. To start siguro so I think may tatlo akong senaryo siguro. Yung number one, kung ikaw ay nasa corpo na, if you're doing, accounting or bookkeeping, siguro mag-a-adjust ka lang, learn, yung mga accounting software, cloud software, ayan. QuickBooks, Xero, Oracle NetSuite, ayan. So, siguro yun muna, mag-aral ka. Then second is, syempre iba yung local GAAP. Syempre alam na natin yung local GAAP. Yung kanina, yung mga tax rulings na sinabi mo, meron din yon sa ibang bansa. So, siguro ang maganda, piliin muna natin kung anong country yung gusto nating iserve. Kasi different countries, meron niyang mga kanya-kanyang GAAP or rulings or mga tax regulations. So, siguro pili lang muna ng isa, aralin niya yon, and at the same time, maging familiar siya sa mga software, sa mga regulations, sa GAAP, IFRS, and then mag-focus siya ng isang market. Business natin ito. Live business natin ito. Ayun na, magandang gabi mga partners! At welcome po kayo dito sa Business Natin To. Ayun, at syempre ngayon po ay, nako, ang ganda ng numbers ngayon ha, 999. Ayun, September 9, 2025. Ngayon ko lang napansin mga partners, no, 999 pala ngayon. So, doon sa sa 2025, 2 plus 2 plus 5. 9. So, 999. Ayun. Anyway, live na live po tayo dito sa UNTV Radyo La Verdad. At syempre, ngayong gabi, kasama ko si partner Manuel. Magandang gabi, partner! Magandang gabi ka partner Randy at tayo naman ay live mula dito sa studio sa UNTV Radyo La Verdad. Live po tayo sa 1350 sa AM band sa inyong mga radyo, sa mga sasakyan, ganun din sa aming live stream ka partner Randy sa Facebook sa UNTV Radyo La Verdad at sa Business Natin To on air page at sa YouTube naman sa UNTV News and Rescue. Kapartner Randy, yung sinasabi mong 999, pag mga ganyan marami na namang mga sales sa mga online store, di ba? Ay, nakabili ka na ba, brother? Kagabi sana. Kaya lang nililink yung ano ko eh. Ayokong ilink yung ano ko eh. Yung e-wallet ko eh. Kasi alam mo, natatakot talaga ako sa mga ganyan eh. Kung COD, talagang paig ako doon. Kaya lang ililink sa online, sa e-wallet. Ayoko ganon. Actually, delikado yan, partner. Nadali na ako dyan. Ay, nako. Kaya paalala din sa mga mahilig sa nagbabayad na kayo agad online. Okay naman yung. Kaya lang kung hindi kayo sure, baka mapasok ang yung mga e-wallets o kaya online bank, mag-COD na lang sila ka partner Randy. Yes. Ay, partner, no? Ang ganda ngayong 999. Actually, gusto kong batiin mo na lahat yung mga ma-OT Alright. group kasi maraming nag-OT ngayon. Dahil, Yes. bukas, deadline na ng mga withholding taxes. So, marami nag-OT. Kaya medyo masama pakiramdam ko kanina. Marami din akong ginawa. Ayun. Kaya pala. Pero okay ka na ngayon. Kapartner Randy, ikaw ay Medyo okay na ako, partner. Nag-take ka na naman ng Hindi lang ako medicine. pumunta dyan. Oo nga, baka naman mamaya mahawaan mo ko. biro lang. Hindi, ano yan. Hindi naman nakakaawa yung akin partner. Alam ni Ma'am Annie at nila Shelo ano yung akin. Ay, alam ko na yan. Yan ay tagal mo nang sinabi ka, partner Randy. Pero pag may Yes. mga sipon na ganyan, ay sigurado yung kapag ang opisina yung air condition pa naman, mag-face mask na lang yung may mga sipon-sipon dyan. Correct. Yung mga partner. So, diretso na tayo sa mga gustong may gustong idulog sa atin, no? Yun. Or may itatanong. Mas lalo sa ating guest natin ngayong gabi pwede kayo mag-text or tumawag sa 0997-824-9408. Ayan. Ulitin ko 0997-824-9408. Actually, kahapon, partner, may nag-text sa atin. Binigay ni partner Chris na kay Shelo.
Oo Ayun. nga. Sana naman ay magandang balita yon. Partner Randy, no? At May katanungan sila. aba. Sasagutin natin later yon. yun naman. Patungkol dito sa programa. Maganda yan. Masagot agad dito sa programa. At tayo po ay live naman. Ulitin natin sa Facebook, UNTV Radyo La Verdad on Facebook. At sa business natin to on air. At syempre po sa ating YouTube channel sa UNTV News and Rescue. At sa Radyo 1350 sa AM Band. Ka-partner Randy. Ayun. Partner, may paalala muna ako. Kanina nasabi ko na, naumpisan ko na, no? So, bukas, ito na yung mga filing ng tax obligations natin. September 10, 2025, Wednesday. Ito yung mga submission ng mga list of buyers of sugar together with a copy of certificate of advance payment of VAT made by each buyer appearing in the list by a sugar cooperative for the month of August 2025. So, e-submission din ng e-sales report to all taxpayers with CRM, POS, and or similar business machines whose last digit of 9-digit TIN is odd number for the month of August 2025. Siyempre, filing and payment din ng remittance, BIR Form 2200M, excise tax returns for the month for the amount of excise taxes collected from the payment made to sellers of metallic minerals for the month of August 2025. At syempre, ito na, nasabi ko na kanina, ito yung BIR Form 1601C. Ito yung monthly remittance, return of income taxes withheld on compensation. At yung 0619E, ito yung monthly remittance form of creditable income tax withheld expanded. At syempre yung 0619F, monthly remittance form of final income tax withheld for the non-EFPS filers for the month of August 2025. Isa pa. Ito, medyo madami pa. BIR Form 2200C. Ito yung excise tax returns for cosmetic procedures with monthly summary of cosmetic procedures performed for the month of August 2025. At syempre, ito pa, BIR Form 1600 VT. Nako, ito yung para sa mga nag-online. Monthly remittance return of value-added tax and or yung 1600 PT, other percentage tax withheld. And monthly police of pays o yung tinatawag na MAP. Ayun. EFPS and non-EFPS for the month of August 2025. At syempre, BIR Form 1606, monthly tax remittance return for one news transfer of real property other than capital asset, including taxable and exempt for the month of August 2025. At syempre, BIR Form 0620, ito yung monthly remittance form of tax withheld on the amount withdrawn from resident deposit amount for the para sa mga EFPS at non-EFPS filers for the month of August 2025 din. At syempre, e-filing and e-payment remittance ng BIR Form 1600, monthly remittance return of value-added tax and or percentage tax. Mukhang naulit na to. Syempre, para sa mga NGA din naman for the month of August 2025. At yung for September 11 sa Thursday, BIR Form 1601C, monthly remittance return, income tax withheld on compensation, at yung 0619E, monthly remittance form of creditable income tax withheld, expanded, at yung 0619F, ito yung monthly remittance form of final income tax withheld for EFPS under Group E for the month of August 2025. Ayun. So, ang dami nating ginagawa, no, mga partners. Mas lalo yung mga accountant, mga bookkeepers, ang dami nilang ginagawa ngayon. Anyway, Kaya partner, Kaya pala ma-OT group yan, ka-partner Randy. Ang dami ginagawa. Correct ka dyan. So, yan ba monthly nangyayari pag-OT nila, ka-partner Randy, yung mga ma-OT group natin?
Actually, partner, oh yes, monthly yan. Depende yan sa kung sa mga deadlines natin. Katulad ng AGIS. Kapag quarterly naman, 25th. Ayan. Yeah. So, yan yung mga deadlines natin kapag quarterly at monthly. But, syempre, iba pa yung mga trabaho niya after 10th of the month. Sige ka-partner Randy at punta naman natin ang atin namang Biz News. Biz News. Sa oras na 18 minuto makalipas ng alas 7 ng gabi, kasangbahay sa ating Biz News naman, Department of Finance, isinusulong ang General Tax Amnesty. May ulat si Cecil Alabata Cruz. Department of Finance na magpatupad ng General Tax Amnesty na sasaklaw sa mga buwis mula 2007 hanggang 2024. Ayon kay Finance Undersecretary Charlito Martin Mendoza, maaring mas malaki ang makukolekta ngayon kumpara sa huling amnesty noong 2007 na nagdala ng halos 5.9 billion pesos. Layunin nitong hikayatin ang voluntaryong pagbabayad at palakihin ang koleksyon ng gobyerno. Inaasahan na mas mapapadali at mas magiging simple ang pagbabayad sa ilalim ng panukalang ito. At yan ang ating balita para sa business natin to, Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad, 1350, ang UNTV Radio. Maraming salamat, Cecil Alabata Cruz. Partner, magandang balita yan. But Yes. hindi lininaw ni sa secretary kung anong klaseng tax amnesty yan. Okay. Anong nakaraan kasi dalawang klase yung tax amnesty. Number 1 sa sa estate, number 2 general tax amnesty for the corporate sa mga business owners. So hindi kanina pinapakinggan ko yung yung mismong Balita. report. Wala akong narinig kung anong klaseng tax amnesty. Sana masabi sa atin kung anong klase. But I think, partner, from 2007 to 2024 ang sinasabi niyang coverage. Ang laki nun. Ang daming ng tax amnesty, mag-avail. Yun. Kasali kayo dito ka-partner Randy yung mga contractors na iniimbestigahan? Yan ang hindi ko alam, partner, kasi wala pang alam tayo. Oo Wala nga. pang sinabi, di ba? Basta sinabi, magkakaroon ng tax amnesty. Yun lang. Pero abangan natin kasi may tinatanong kang ka-partner Randy na abangan din natin yon kung ano bang may sinasabi kang specific na sa tax amnesty na hindi nabanggit pa dun sa balita. Baka abangan natin sa mga Mas susunod. maganda, partner, kung ano yan. Siyempre, general tax amnesty. Yeah. Kapag general tax amnesty yan, kasama yung mga sinabi mo. Ayun. Para malaki-laki pang kitain ng pamahalaan at ng Pilipinas na wag lamang umakurap. Yun. Ayun na Okay, nga. Kapatid Maganda, Randy. partner. Sige. Ayan. So, partner, muna tayo? Pahinga muna tayo. Oo. At so, magbabalik po ang programang kasanggan ninyo sa negosyo, ang Business natin to. Business natin to. Like business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Mga kasangbahay, mas masaya ang umaga kapag kasama namin kayo dito sa Good Morning Kuya. Hindi lamang may init na balita at entertainment features ang aming maibabahagi sa inyo tuwing umaga. Dahil kabilang na dyan ang mabubuting gawa at pag-ibig sa kapwa. At syempre, hindi kompleto ang araw kapag hindi ka updated sa aming mga social media pages. Kaya make sure to follow, like, share, and subscribe. Upang mahanap ang aming official Facebook page, itype lamang ang @goodmorningkuya o Good Morning Kuya. I-click ang like at siguraduhin naka-follow na rin kayo. And to subscribe to our YouTube channel, itype lamang ang @goodmorningkuya and @UNTV News and Rescue. I-click ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 8:30 a.m. Just keep it light and start your day right. Kaya mga kasangbahay, samahan nyo kami lagi dito sa Good Morning, Kuya! Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio.
At syempre, nagbabalik po ang programang Business Natin To. Sa mga kapartner natin na nakikinig po at sa kanilang mga radyo, maaari po kayo mag-text or magtanong ng mga suggestion or reaction sa ating topic ngayong gabi. Ito ang aming phone number, 0997-824-9408. Partner Manuel, nandiyan Yes, ka na ba? kapartner Randy, nandito lang lagi. At pwede tayo mapanood sa Facebook, UNTV Radyo La Verdad, at sa Business Natin To On Air Facebook page. At sa YouTube naman sa ating 24/7 podcast sa UNTV Radyo La Verdad, kapartner Randy. Ayun. Partner, ngayong gabi, pag-uusapan kasi natin yung shifting ng mga employees, no, from corporate world to professionals na. Mas lalong ngayon, usong-uso na yung mga online, di ba? Oo, maraming nag-VA or virtual assistant, maraming mga social media managers, online talaga mga trabaho nila. At ang mga kliyente nila nasa ibang bansa, kapartner Randy. At malaki ang kinikita. Yun ang maganda doon, di ba? Kaya kasi katulad na interview natin before, hindi naman required diploma para makapasok ka as VA. Kaya chance na ng mga hindi nakapagtapos ng college pero may kakayahan na gawin yung trabaho ng VA. Siguro maganda pakinggan niyo po ang mga usapan namin ito tonight. Ayun. So mamaya pag-uusapan natin yan sa ating segment na Business on Demand. Business on Demand. Sa kasulukuyang panahon na kung tawagin ay digital age, halos lahat ng mga Pilipino at kumpanya ay nag-rely sa social media o online platform. Kaya naman maraming mga professional ang nainganyo na sumubok sa mga bagong oportunidad sa online world. Sa katunayan, ayon sa Philippine Institute of Development Studies o PIDS report, aabot na sa mahigit 1 milyong Pilipino ang rehistradong online freelancers sa local at international. Kaya naman, upang bigyan tayo ng gabay kung paano simulan at ma-maintain ang career sa online community, makakausap natin live via Zoom. Siya pong certified public accountant at online bookkeeper. Walang iba kundi si Miss Lani De Vera Abella. Hello, hello! Good evening! Hello, Miss Lani. Good evening po. Kamusta? Good evening! It's good to be here. Grabe, kinakabahan ako. Ayan. Ganito pala sa radyo. Ayan. Miss Lani, live po tayo sa Facebook at syempre sa YouTube channel, ha? Wow. Ay, hello dyan. Shout out sa mga students. Ayun. Anyway, kasi kaunti lang yung ating oras, Miss Lani. Simulan ko na yung aking first question. Sige. Sige po. Tell us about your career before transitioning to the online world. Kasi alam ko, Miss Lani, dati kang nasa ka dito sa Pilipinas. Oo, nagtuturo ka, 'di ba? Galing ka sa corporate world. Paano ka nag-transition sa sa online world? Okay, so nice question. So good evening everybody. So my name is Lani. So I am a CPA and an online coach. Yes, so isa lamang ako sa tuwing madaling araw nagbibiyahe from Cavite going to Ortigas to have a good income. Diba? So bali, every day 4 a.m. aalis ka para lang pumasok. So yun. Tapos 20 years. So ganun ka. So, ininda mo yun, yung opportunity na yun. And then, corpo ka, so lahat. So, accounting, CFO, bookkeeping, so lahat-lahat na. And then, just this pandemic, ayan, so, nagkasakit. And doon na nag-start yung journey ko na hindi na ako pwedeng mag-work sa Ortigas and daily commute. So, instead, nag-pray ako, sabi ko, sana merong online din na pwede akong kumita rin ng malaki. So yun, doon na nag-start yung career. So dinala ko yung 20 years na experience ko from corpo. Siguro nag-aral din ako ng ibang online courses just to leverage kung paano siya sa online. And after that, yun, nagkakaroon na ng clients. So doon na nag-start yung career ko sa online. Nung pandemic, Ma'am Lani, ay nag-online, nag-remote kayo sa trabaho or nag-resign na kayo sa work sa Ortigas?
Bali 2020 nasa ako Makati. So that time, and then kahit pandemic, nag-resume na kami sa work. Parang June, July yata yun. Tapos parang hindi ako okay sa ganung setup hanggang sa nagkasakit ako noon. Grabe. Pero ano yung parang nag-inspire sa'yo? Siguro nakita nyo na nga yung hirap nung, kasi imagine 4 a.m. Aalis ka pero ibig sabihin 3 pa lang or bago mag-3 gising na kasi magpe-prepare po kayo, di ba? Tapos aalis ng papunta ng work. So 20 years ang ganun. So ano po yung parang nag-inspire pa sa inyo para ito gawin mo na ang remote or online job at iwan na ang corporate job? Siguro doon ko in-ask yung self ko, what is my purpose? Bakit ko gustong gawin yung online? Siguro that's the main thing na nag-hit sa akin. Kasi lumalaki din yung mga bata, malayo ka, tapos napapagod ka, tapos ang dami mong sinakripisyo na, and then nagkakasakit ka pa. That's the main thing. Kasi COVID yun eh. Parang ayoko ng yung ganong setup. So, yun siguro yung mga wise ko that time, yung mga malalim na rason kung ba't ko naisipang mag-online. Ayun. But Miss Lani, ano ba yung advantage at disadvantage yung sa pag-works online compared dun sa corporate world mo? I think kapag corporate life mo, syempre napaka-garbo, parang napaka-flowerful, di ba? Yeah, so syempre may mga tao ka, so may office ka, so ganun. Pero sa online kasi, you have the flexibility. Alright, compared sa... Tapos kung halimbawa naka full-time job ka, pwede kang mag-3 full-time. Parang gano'n. Lalo sa niche natin, naming mga bookkeeping. Kasi yung remote naman siya eh. So pwedeng yung laptop 1, nasa full-time 1, tapos yung laptop 2, nasa full-time 2. Wow. So parang pwede kang kasi naman tayo, pag na-record mo na, pag tapos mo na, may FS ka na, move ka dun sa next client. So, parang sa akin, okay pala to kasi you have the flexibility. Tapos hindi mo kailangan magmadali papuntang work. That's second. Tapos ang third, I think narinig nyo na rin money-wise, marami talaga, malaki. Okay. So, yung 3 factor lang yon okay na sa akin eh. Sulit na siya. And at the same time, may mga extracurricular ako. Actually, nakilala ko sa teaching profession through online because nakita ng mga tao yung value ko. So siguro ganun nila. At nagkita tayo, Randy, yan, sa online. Yes. Nang maingay ako sa online, tapos nagkakilala kami actually ni Randy, ayan, sa online. Yun, kaya pala. At kaya medyo close po talaga si na kapartner Randy at si Ma'am Lani. Pero ano po ba yung parang struggle nyo before, kung meron man, nung nagsisimula kayo sa inyong online job? Kasi iniwan mo na yung face-to-face na work or nagko-corpo ka before na pagdating mo sa umaga, minsan may mga nagmamartes kang mga katrabaho or may mga babait naman syempre, may mga kaibigan ka. So iniwan mo na yun, nag-online na kayo. So ano yun, para may struggle ba or anong adjustment ginawa mo, Ma'am Lani? Wow, nice question. Sige, sa lahat naman ng mga bagay may adjustment tayo, right? So, siguro ang adjustment number 1 nun, paano ko kukuha ng clients? Ayun. Yeah. May magtitiwala ba sa akin? Paano ako magiging stable? Kasi sabi nila pag online, hindi daw stable. So, yung mga gano'n na doubt sa sarili mo, mga limiting beliefs, na paano ka magkakapag-start sa online. So, yun, nag-research, nagtanong, ayan, so siguro yun yung, and then nag-test din ako during that time. So, nagkaroon naman ng clients, so binaon ko lang talaga yung mga natutunan ko na sa corpo life. Dinagdagan ko pa siya. Ayun. Miss Lani, ito ang tanong ko. Kasi ako, katulad ko, parang ako yun, no? Paano ba mag-start sa pagiging online bookkeeper? Alright, sige. To start siguro, so I think may 3 akong scenario siguro. Yung number 1, kung ikaw ay nasa corpo na, you're doing accounting or bookkeeping, siguro mag-a-adjust ka lang, learn yung mga accounting software, cloud software, ayan. QuickBooks, Xero, Oracle NetSuite, ayan. So, siguro yun muna, mag-aral ka. Then second is, syempre iba yung local GAAP. Syempre alam na natin yung local GAAP. Yung kanina, yung mga tax rulings na sinabi mo, meron din yon sa ibang bansa.
So, siguro ang maganda, piliin muna natin kung anong country yung gusto nating iserve. Kasi different countries, meron niyang mga kanya-kanyang GAAP or rulings or mga tax regulations. So, siguro pili lang muna ng isa, aralin niya yun, and at the same time, maging familiar siya sa mga software, sa mga regulations, sa GAAP, IFRS, and then mag-focus siya ng isang market para maging specialized niya yung market. Next naman, doon sa isang stage naman na hindi siya accounting graduate, hindi siya CPA, or na gustong mag-transition din, I suggest magkaroon siya ng strong foundation sa accounting muna. Kung kailangan niya mag-level up doon, gawin niya, kasi how can you give value as an accountant or online accountant if you don't know accounting principles? Or siguro, I suggest mag-leverage muna siya sa accounting foundation, and then wag mo na siya magre-resign sa job niya. Yeah, tama. Kasi syempre, nagta-trial and error siya. Correct. Baka mamaya talagang wala din makuhang kliyente. Pero itanong ko lang, Ma'am Lani, sa mga hindi aware. Sorry, dagdag ko lang, or baka hindi siya para sa online. Alright. Kasi baka mas gusto niya yung corpus setup, parang Yes. gano'n. Siguro test the waters muna kung talagang para sa'yo to. Kasi sa totoo lang, mahirap din po. Sa Ayan, mga lalo pag hindi ka ready. sa mga hindi aware na nanonood at nakikinig, ano ba yung trabaho ng bookkeeper? Alright, sige. Ang bookkeeper, online bookkeeper, ayan, so meron kang mga transactions na i-reconcile mo sa bank ng bank statement sa bank recon, sa it's either sa Xero o sa QuickBooks. So it's either yan. So usually yan, mga foreign clients talaga siya. So US siya, UK, Australian. So yan yung tatlong favorite ng mga online professionals natin like me. So, pag nag-match ka na nun, so na-reconcile mo na, so usual then, the accounting entries, the closing of books, the preparation of financial statements, and then you submit the reports. So, yun yung mga typical mga tasks ng online bookkeeper. Pero meron din sila ng mga remote CFO, so or mga fractional CFO na sinasabi nila. So yun naman yung para sa mga business growth, financial dashboards, ayan, so mga CFO roles. And then yung iba rin nakakilala natin is mga sa taxation naman. Kung meron tayong mga local practitioner ng tax, meron ding US tax practitioner. So ang daming opportunities online. Yun. Ayun. Magandang... Kaya mag-aaral ka lang. Yun lang. Kung ano yung gusto I mo suggest talaga. yes, kasi iba ang online world. So like sa corpo baka nasanay ka. So may mga adjustment din. Siguro mga 2 to 3 months I guess kung talagang mabilis ka mag-adjust. Kailangan ba Siguro it's good kailangan ba to- ditong umattend ng mga webinars or mga online studies or courses? Courses? Yeah. Yeah, I suggest oo kasi number one, para maiwasan natin yung mga scam, na-scam. So it's good now you have a community, you belong to a community or a group na para yung mga best practices natin sa online, ma-share din. That's one. The second, siguro naman kahit anong lugar, saan tayong lugar, no man is an island, 'di ba? Ang hirap na solo ka lang sa buhay. So it's good na kapwa Pilipino nagtutulungan or may kasama ka din for the US clients or shifting to foreign bookkeeping sa mga ganon. So I guess it's good to belong to a certain group na legit or na talagang tutulungan at susuportahan ka. Ayun, Miss Lani, sabi mo legit na grupo, 'di ba? Na group. May grupo ba kayo na Yeah. makakatulong sa mga gustong mag-online bookkeepers or yung mga VA, gustong mag-VA, 'di ba? Yes, sige. Kung gusto nyo mag-level up pa and nagugustuhan mo ang accounting or bookkeeping, meron kaming group, ayan, sa Numbers and Knowledge, ayan. So, I'm also one of the coaches. Ayan, so may makasama rin akong coaches na CPA. So, so we help the student, we help especially mga nanay, gustong-gusto nila yan. Yung mga nanay na nag-shift, tapos accounting sila, nasa corpo, mag-shift sila sa online bookkeeping. So, yan yung karamihan namin kasama sa group. Yeah, so chat lang sa akin or kay Randy, then connect na lang tayo through Randy. In case you're interested then,
para mag-grow kayo in an online world. Baka para sa'yo naman to, di ba? I-try mo lang. Ang galing. So nagtuturo din kayo pala, Miss Lani. Online, yes. Online. Anong mga courses ang tinuturo nyo para dun sa mga Online. hindi aware at saka sa mga gustong mag-enroll? Ay, grabe. Sige. Uy, talaga promotion na to. Sige, thank you. So number 1, basic foundation. Ako sa basic accounting ako, principles. That's number 1, the rules of the debit and credit. Ayan, the GAAP principle, IFRS, US GAAP. Tinuturo ko yan. What else? Yung different niches or different market ng accounting. Like SaaS accounting, real estate accounting, e-commerce accounting, ano pa ba? Hospice accounting. Yan yung mga top 5 na mabenta sa US. And then I teach also QuickBooks, Xero, Oracle NetSuite, and Wow. QB Desktop. O yan. So Dami, name it, lahat na. Oo. Grabe. Baka naman, Ayan. So, baka check naman lang kayo, ang mahal, guys. baka naman ang mahal mag-enroll sa'yo, ma'am. Ay, grabe. Pagka may gadgets, pag may budget sa gadgets, mahal. Pero pag may budget sa akin, wala. Parang, invest. Siguro, ang Hindi pa sasabihin kaya. ko na lang guys is, you invest on the skills na magbibigay Yes, sa'yo oo. ng success. Totoo yun. Siguro yun na lang. If this is something Tama. for you, I guess, kahit naman sa atin, sa field natin sa accounting, sa CPA, meron tayong continuing, di ba, professional, so siguro something na magbibigay sa'yo ng success, why not grab it? Yes, O, yes. di ba? Wag mo nang mag-iPhone. Ayan, so, Saka na. enroll muna. Or equip yourself na lang siguro. Totoo yan. Nakaka-relate ako dyan. But ito, Miss Lani, no? Sabi mo kasi kanina, ano yung may GAA kang sinabi para maka-relate din yung mga nakikinig po. May GAA, IFRS. Ano ba yung GAA na yan, GAAP na yan? Pwede mo bang i-explain sa amin? Sure, ayan. Sa mga hindi familiar sa mga language namin sa accounting, ayan. So meron tayong GAAP, which means Generally Accepted Accounting Principles na fina-follow. So yan yung guidelines natin para tayo mag-record ng mga transactions sa libro. So we have to follow. So GADA countries, merong mga specific na GAAP rules and IFRS. So pag US, so ang mga ginagamit nila ay syempre US GAAP. So sa Philippines, local GAAP. So sa mga countries like UK, European, ayan, ang gamit nila ay IFRS, so international standards. So yun yung mga standards or rules or procedures na ginagamit natin or aware tayo dapat in order para may idea ka kung bakit natin ginire-record yung transaction, the rules of debit and credit. Ba't ka nagre-record ng asset? Ba't ka nagre-record ng prepayment, accrual? So, we are guided by those principles. And you have to be familiarized kasi pag mali yun, hindi mali yung recording natin, so magsasuffer yung FS, and at the same time, hindi siya compliant. Yun. So, kailangan aware man lang tayo. Yun. At kapartner Randy, itanong ko lang din kasi alam kong marami ang interesado na pasukin ang online world, lalo na ngayon natatraffic ka pagpasok mo sa trabaho napapagod ka talaga, hindi naman sa trabaho kundi sa traffic 2 to 3 to 4 hours natatraffic ka. So talagang maraming tingin ko magsishift sa online world. Ngayon naman, ang tanong ko dyan, Miss Lani, gaano naman ka sure na tatagal ka sa trabaho ito at kumusta yung mga benefits naman kasi iba pa rin yung nagtatrabaho tayo na may regular job, talagang may mga benefits tayo na marireceive. Ito, kung ang kliyente mo nasa Russia, ang kliyente mo nasa US, kumusta naman ang mga benepisyo na pwedeng matanggap ng isang nag-online job sa Pilipinas? Alright, sige. Kung benefits ang pag-uusapan, ang category kasi natin is contractor level tayo. Hindi nila tayo employee. So parang you have your bookkeeping company and you do your you bookkeep their records. So technically, hindi ka employee, so wala kang benefits. So
what I teach to my student is they treat this as bookkeeping business. So you have your clients, this is your business, magrehistro ka sa BIR, magbayad ka ng tax, pag kumikita ka ng malaki, magbayad ka ng SSS mo, pag-ibig mo. So it's not like a VA or an ordinary job, but I treat this as a business. So hindi lang siya yung parang VA lang, but it's a business. So I help the clients in their problems. I help their clients grow their business. I help their clients in their tax compliance. So siguro ang maganda is meron kang flexibility, meron kang earnings, kasi hindi lang isa dapat ang clients mo. Dapat 3 to 5. So, i-target mo yan to achieve yung sabi mo ng benefits, may 13-month ka, may HMO, so yun yung wala. Pero kung nandun ka na sa level na stable enough ka na, you can buy those or you can avail those benefits, yung 13-month mo, ayan, yung mga HMOs, you can avail kasi kumikita ka na and you're stable. Siguro ang masasabi ko lang is, the rates siguro are far beyond dun sa minimum wage natin as a starter. Wow. Siguro yun na lang yung magpapa-motivate sa kanila. It's the motivation na malayo siya compared dun sa minimum wage natin. Lalo pag newbie, the newbie can earn siguro 40 to 50 just Grabe. for on average lang ganyan. So sa skill mo, 10 to 15 USD per hour kung hourly rate ka. Siguro yun na lang yung motivation. And once you're earning na, siguro you save. You pay Yes, for tama. your government like SSS Pag-ibig. Yes. Ayun. Miss Lani, no? Kasi sabi mo, ang laki ng kitaan dyan, di ba? But in terms of marketing naman, paano ba natin i-market yung sarili natin? Yun ang maganda. Di ba? Oo, kasi our marketing or sabi nila, Miss Lani, siya nakukuha ng clients. Paano ka magkakaroon ng clients? So, there are many ways. So, number one, nasa online ka, di ba? So, makers always tell the people online your value. Kasi kusang lalapit ang referrals. Ayan, so let the people know na ikaw ay nasa online bookkeeping at ako ang sagot doon sa problema ni Randy. Wala si Randy yung client. Ako yung sagot sa problem ni Randy na may problem siya sa kanyang libro. Ako yon. The second is maraming online platform naman na legit. Andyan ang LinkedIn, andyan ang Upwork, andyan ang online jobs. Yan. Siguro maging prudent lang sila ng mga to check and validate yung mga job post or yung mga clients itself. Kasi lahat naman may scammer, di ba? Siguro kung magiging maingat ka lang, mabawasan yung mga scammers na yon. Then third is yung you give value. So join the community. Kaya kunwari sa FB group, andun yung mga e-commerce people, Amazon. So I'll join that group kasi I want to serve. I want to resolve the problem of those people inside that community. Siguro project a professional image online na ikaw yung, basta ang lagi kong tinuturo, ikaw yung sagot doon sa problema nung client na yon. So ang sagot doon, ikaw magko-QuickBooks, ikaw gagawa ng tax niya, ikaw mag-aayos ng returns niya, etc. etc. Importante Yun yung na siguro yung tatlo. importante yung presence talaga online, ano? Paano mo papakilala ang sarili mo? Ano ba magandang gamiting platform? Ang Facebook ba or ang LinkedIn ba? Lalo na ipapakita mo na ito ang magagawa ko as a bookkeeper, at anong pwede mong content kung yan ay Facebook or LinkedIn, Miss Lani? Yeah, so ang ganda ng tanong mo, saan ba ako social media platform pupunta? So babalik uli yung tanong sa kanila, ano bang market ang gusto mong iserve? Kasi karamihan ng mga e-commerce nasa TikTok saka sa IG. Kung gusto nila ang e-commerce, dun sila. Yung mga professional like mga CPA firm, accounting firm, lawyers, nasa LinkedIn. Ayan. Sa Facebook, yan yung mga social media, mga web design, yan marami sa Facebook. Siguro I suggest, pili siya ng 3 market na malapit sa puso niya, and then dun niya paghusayan or yun yung gawin niyang offer. Yun. So, mag-post siya daily ng mga, kunwari, e-commerce or real estate or SaaS business. O, yan, mag-post siya daily about that. What are the top 3 problems ng mga online e-commerce business?
O yun, so post lang siya through ChatGPT and Canva. Siguro, I think simple lang yun kahit newbie. O kung hirap ka doon, edi sa PowerPoint or doon sa computer mo, gawa ka lang. Ayan, ang mabenta sa online, yung mga contents, lalo sa niche na, sa field namin sa accounting is yung mga tips, ayan, infographics, yung mga tips, cheat sheets, accounting, yan yung mga mabenta. Yung mga a day in the life of bookkeeper, Wow. yan. Siguro yan yung mga ipakita natin sa online na ako yung sagot sa problema mo. Hindi, Ma'am Lani, yung sasayaw-sayaw ka, TikTok ka rin na gano'n. Kailangan mo bang sabayan yung, ano ba, napili mo yung, napili mo ang TikTok platform. So, kailangan mong sabayan mo yung sumasayaw na TikTokers para mapansin ka nila. Ito sasabihin ko sa'yo, nung una nagpo-post ako ng mga long post, hindi binabasa, pero when I started dancing and going with the beat, mga ganyan sayaw-sayaw, ayun, so nagte-trending ako. Ayun, so siguro, Effective. kasi hindi na effective yung mga long post, kasi syempre busy si Randy, busy ka, busy ako, hindi na ako magbabasa, pero pag nakita ko yung post mo na nagre-reels ka or nagti-TikTok, somehow mapapatigil ka, di ba? So, Ayan. ang suggestion ko lang, kung saan sa tingin mo magiging kang effective and at the same time, yung market mo ay mag-engage, doon ka. So, sa akin, effective ang TikTok, ang mga dance. So, depende sa'yo. Siguro, go and check yung algorithm ng social media mo. Kung saan mas maraming nag-i-engage sa post mo, lalo yung mga target market mo, go for it. Yes. It doesn't mean na sumayaw ka or whatever, pero kung saan effective na kakagat yung mga market mo. Miss Lani, sabi kanina, LinkedIn, Facebook, ano ba dapat gawin doon sa mga social media page natin? May dapat bang gawin ba? Kasi sabi mo kanina TikTok. So, may kailangan ba nating iayos yung kanilang mga pages? Yes, sir. We call it optimized profile. So when you say optimized profile, syempre hindi mga bulaklak or mga pusa or magulong bahay yung i-display mo, di ba? So if you need to create a new FB account or LinkedIn account, do so. That's one. Second, be public. Siguro yung mga settings mo maging public para yung mga target market mo makita ka. O, di ba? Nakita ko ni Randy kasi naka-public yung profile ko. O, yan. So siguro gano'n, maging public yung profile mo and optimize. Siguro andun yung mga offer mo. Kunwari, I help e-commerce business do their books through QuickBooks. Something na may offer para pag nakita ng target market mo, ikaw yung sagot sa tanong ko. Ikaw yung sagot sa problema ko. Siguro optimize lang. And then kung introvert ka or ayaw mo makita about family mo or personal, create a new account na lang. Yan. For the social media, for your online bookkeeping. Yeah, para naka-separate naman yung page mo para dun sa profession mo, ano. Isang tanong Kasi pa sa naka-public ka dapat. Yeah. Isang tanong pa sa akin, Ma'am Lani, no. May edad ba na parang ikaw, like you, may plano ka ba na hanggang ganitong edad na lang ako, titigil na ako sa ganitong work, at nakaplano rin ba na after nito ay magbe-business ako, or habang ginagawa mo ang pagtatrabaho mo online as a bookkeeper, do you suggest na mag-business ka na rin para sakali mang iwan mo ang ganitong trabaho online? Okay, sige. Kung edad ang pag-uusapan, may edad na rin ako. Pero alam mo yon, ito lang ang sasabi ko, walang mahirap, walang edad sa taong may malaking pangarap. Right? Kung malaki yung pangarap mo, age is not a factor. Age is not an hindrance for your success. Kasi kung dito ka sa success, why not, di ba? Kung kikita ka ng kalahating milyon, di ba? Ilang clients lang yun. So, yun yung lagi kong sinasabi sa mga students ko na kung dito ka magiging success, dito na ako. And then, kung nandun ka na sa level na you're stable enough, and then ang daming clients, 10 clients, 20 clients, then you save. And then you save, then build your own agency. So yan, so build your own agency or mag-online coach ka din. Ito, kagaya dito. And learn to save. Siguro andun yung maging wise ka sa mga investments mo or sa mga kinikita kasi hindi naman tayo forever mag-online. Siguro doon darating, lalo na pag you reach the stability period, stable na ikaw lahat,
mag-ipon ka and then build your own business, or may mga good investments naman na hindi ka kailangang magtinda or yung negosyo mag-put up ng physical store. Yun. Siguro, yun lang yung masasabi ko. Hindi hadlang ang edad. Marami akong kasabayan, 70 years old, 60, mga retired na. Wow. Pero Galing. humahataw sila. Ayan, so they're really earning and they have their own agency. Parang nga hataw na rin si Sir Randy. Parang sige, kulang pa tuloy. trabaho mo si Randy. So, kinukuha ko na ngayon si Randy. Sasama na nga ako kay Miss Lani. Baka madadagdagan ang stress mo. Sigurado yan, Sir Randy. Nako, hindi na ako matutulog. Ay, hindi. Ay, wait lang guys. Correction. Hindi ka natutulog. Darating dyan yung delegation na word. Yeah. Delegation and outsourcing. Yes, Correct. tama. Ang natin topic yan ngayon. At isang napakaganda ng sinabi mo, Ma'am Lani, yung walang mahirap sa taong may pangarap, di ba? Yes. Ganda nun. Tandaan natin lahat yon. Yes, Kapartner Randy. Ay, nawala na tuloy ako. Anyway, Miss Lani, ito, mukhang konti na lang yung oras natin. Saan ka ba namin pwedeng kontakin kapag gusto ka namin makontak? Masali yung mga nakikinig at nanonood ngayon. Ayan, sige. Mas active ako sa Facebook. Kasi for students or kung ang market ko ay kayo, matulungan ko kayo. So just send me, dito sa Facebook na Lani Abella. Ayan. So, chat nyo lang ako dyan and then I can help you. Wow. So, pwede rin mag-connect. So, lahat naman ng social media platform nandoon ako. Basta, ang lagi ko lang iiwan siguro, bakit mo to gustong gawin? What is your biggest why? Bakit ka nandito? At ba't gusto mo gawin? Huwag nating pangarapin lang ang malaking pera. Kasi if you're chasing money, hindi yun talaga pupunta sa'yo. But siguro dito ko rin natagpuan yung purpose ko. Kasi dito ako, meron pala akong gift sa teaching. Nagme-mentor ako and at the same time, professor din. Dito ko Yes. nakita. And nai-invite din ako as speaker sa different businesses, etc. So, hindi ko to nagawa nung nasa corpo ako. Wow. So, hindi ko alam pero just I said it, gusto ko to Lord. I want this one. Pag ibigay niyo to, sana sumakses ako. Siguro yun yung wag tayong ma-attract sa pera, wag tayong ma-attract sa kung ano, baka kasi hindi to sa'yo, di ba? Yes. Or Right. baka hindi mo magustuhan. So, I suggest assess yourself. Dito ka ba? Gusto mo ba tong online? Nakaupo ka lang sa bahay? Or ikaw ba yung gusto mo may tauhan ka sa office? Yes. Ganon. So, I think ang best ko is assess mo sa sarili mo. Oo. Huwag kang gaya-gaya sa iba. Yes. Ikaw yung kalaban mo, assess yourself and your biggest why, bakit gusto mo to sa online. Yes. Yun, yun Ganda lang. nun, ha? At saka, sabi ni Galing, Ma'am galing. Lani, Kapartner Randy, nagagawa mo tong trabaho na nakaupo ka lang. Hindi ako naniniwala. Kahit nakahiga, nagagawa eh. Kasi may nagawa na ako Hindi, eh. naantok ako pag nakahiga. Nakahiga. Ganun ba? Kasi ang turo ko sa students, Tama. magkaroon sila ng sariling table nila. Yeah. Kasi wag silang mag-work pag nasa kama kasi baka makatulog. Makatulog. Yun Ayan. naman. Baka makatulog. Minsan or, naman kasi ako, project a professional minsan kasi, image lang. Ma'am Lani, baka makalimutan ko bukas, gawin ko na ngayon bago ako matulog. Kaya habang nakahiga, nagagawa mo pa rin. Pero hihabol ko lang ito, gagawin? mabilis lang, baka 30 seconds na masagot ito. Meron sumagi sa isip mo, Miss Lani, na sana mas maaga kung napasok ang online world para magtrabaho. Yeah. Nung nalaman ko na yung kitaan, nung nalalaman ko na yung opportunity, sabi ko sana ganyan. Pero hindi, inisip ko na lang guys na may purpose sa lahat ng bagay. Right. May purpose sa tamang oras at tamang panahon para sa'yo. Ayan, kasi kung hindi ko naranasan yung 20 years na yun sa korpo, siguro kung maganda naging maganda naman, pero kung wala yon, wala din ito ngayon. Parang may purpose siya. Minsan sumasagi kasi halos ang mga kasabayan mo ang babata eh. Mga 22, 23. Galing. Mga 7 digits daw. Ang daming clients. Pero sabi ko hindi. My journey is unique and this is the time na binigay ni Lord for me na ganito. May reason sa mga nakaraan at may reason din sa future. Ayun. Yun. Ang maganda doon. Ayun. Father Randy. Ayun. Maraming salamat, Miss Lani, sa pagbisita nyo dito sa aming programa. Ayan. Ayan. Salamat din po.
Ayan. At syempre, ayan po si Miss Lani De Vera Abela, online bookkeeper at syempre isang certified public accountant. Thank you so Ayun. much. So, Salamat po. Maraming salamat po. Ayan, partner, no? Actually, ang dami kong natutunan kay Oo Miss nga. Lani kanina. Oo. From start of our interview up to end of the our interview, ang gaganda ng mga sinabi. Oo, at hindi ko makalimutan yung walang mahirap sa taong may pangarap. Ang ganda nun eh. Kaya kung gusto mo talaga madagdagan ng kita nyo, hindi naman, huwag kayo magre-resign sa trabaho nyo. Dagdagan nyo lang ng mga maaring side hustle or sideline para kumita kayo online. It is ito na Ayan. nabanggit ni Miss Lani Kapadre Randy. Tama ka dyan, partner, no? So, sa mga nakikinig po ngayon at nanonood po kayo, kung gusto niyo pong maging online bookkeeper, katulad ni Miss Lani, ayan, pwede kayo tumawag sa 0997-824-9408 or pwede kayo mag-message sa ating Facebook page na Business Natin To On Air. Right. Partner Manuel. At maraming salamat sa mga nakasama natin, Kapartner Randy. Hindi natin nakasama pansamantala muna si Kapartner Crest dahil sa sobrang busy naman sa daming trabaho at kliyente. Maraming Ayan na salamat nga. kay Kapartner Crest. See you, Kapartner Crest, sa Thursday. And of course, kasama natin si Aljan Lozano sa technical at ang ating EP naman, Shelo Cotelio. Maraming salamat. Kapartner Randy. At syempre gusto kong magpasalamat kay Kuya Daniel Rason, kay Ma'am Annie Antoy at sa ating DPJ Eusebio. Maraming salamat po din. At syempre, out na tayo, partner. Baka mag-OT. Yes, OT Kapartner Randy. tayo. Okay. So, sa negosyo walang imposible Dahil ang negosyo ay kaya natin. dahil Business natin to. Chris and Brandy, lumapit lang kung may tanong. Chris and Brandy, lahat masasagot. Basta kay Chris and Brandy, lahat masasagot. Dahil business natin ito. Dahil business natin ito. Dahil business natin ito. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio.